Ano na? Sana naman ako. Gandang umaga po mga kapatid, mga friendship. Sa lahat po ng mga manonood ng video na to. Atin po tatalakayin natin ngayon ang Biblia. Ito po ba'y gawa ro ng tao? Maraming nagsasabi na ito ay gawa ng tao. Sabi po nila. At sila hindi naniniwala sa Diyos. Paano bang ito ay ordinary books? Yan. Ang tutusin po, ang author po ng Biblia ay ang Diyos. Wala pong iba. Yan. Sa katunayan po, itong Biblia sa buong mundo, highest grossing sa bentahan ng mga sales sa mga libro. Number 1 po lagi ang Bible sa mga outlet ng buong mundo. Kung di ako nagkakamali, noong mga 2022, ang pumapangalawa po yung libro na mabili ay ang Lord of the Rings. Ang pangatlo po ay Harry Potter. At meron pa po yata yung Titanic. Pero hindi po nila tinalo ang road sales ng Biblia. Ayan. Gaya po na sinabi ko, ito po ay sa patero at balat ng mga hayop na kinusap. Bato ng mga Moabito na kung tutuusin, doon po yung nakilala. At palibasa, wala pa pong imprenta ng mga panahon na yon. Yan po yung mga manunulat ng Masoret, ng 4 na pong Masoret na gumawa ng Bible, nilimbag po nila sa Hebreo. Sa New Old Testament po, Hebreo, kundi pala, sorry, Grego. Sa Bagong Tipan po, nung ginawa po ito ay Hebreo. Yan. Ang Biblia po nito ay sa Lumang Tipan, nagbubuo po ito ng 66 book bind. Samantalang po ang Bagong Tipan ay 77. 66 po sa Old Testament na Grego, 77 book bind sa Hebreo. Yan, kung malaman. Alam nyo mga friendship, hindi na sana lililang ang Diyos ng Bagong Tipan kung hindi nakulangan ang Lumang Tipan. Kasi po yan ang Lumang Tipan, karaniwan po yan puro mga Israelites. Nung wala pa ang Panginoong Jesus sa atin. Yan po yan. Ngayon po, itong libro to, nung nalimbag po ito, siguro mga ilang libong taon, ito po, kauna-una ang sinalin sa English ni W.H. Clive ng American. English translation po yan ang sinalin po ni W.H. Clive. Yan po yan. At kung matatandaan nyo, itong Biblia, na ang author ay Diyos, lahat po yan nandyan Kompleto ang paglala, ang creation, ang katapusan ng mundo, ang lahat, natin po yan mababasa. Yan po. Yan po yung nilalaman ng Biblia. Yan po. Bagamat ang Biblia po ay napakakapal, mahirap po kabisaduhin yan. Kung di po natin pagtsatsagaan, alam niyo ba na friendship, pag tayo'y nananalangin, kinakausap natin ang Diyos. Pero pag tayo nagbabasa ng Biblia, Diyos naman ang kumakausap sa atin. Tandaan niyo po yan. Kasi yung mga words niya nababasa natin, so supposed to be, kinakausap niya tayo. Nakikita natin, nababasa natin. Pag tayo nananalangin, siya naman ang kinakausap natin. Ganun po yan, mga kapatid at friendship. Paalala ko lang po, ako po pagka nagsasalita, nag-i-speech, wala po akong kodiko, wala po akong picture, mapapansin nyo. Pawang lahat po yan nasa utak ko. Bagamat natagal din tayo nag-aaral, hindi naman po sa pagyayabang, matagal din po akong dyan, kasi sa dami naman ang pwedeng gawin Lahat ng pagtuturo ng pansin Biblia pa ang hindi. Yan po, wala po akong kodiko. Lahat po ng mga video ko, wala po pinapakilang kodiko. Kahit po ang verse, hindi po ako nagsasabi na kayo na po ang maghanap. Pero po yan nasa Bible.
Ayan. At ang Biblia po sa Lumang Tipan, binubuo po yan ng umpisa ng creation, Genesis, Levitico, Deuteronomio, Exodo, mga bilang, unang hari, ikalawang hari, etc. Hindi ko na po habaan. At sa Bagong Tipan naman po, binubuo naman po yan na 77 words, yung mga teksto na mga verse. Ito po siya, sasalansan ko sa inyo, no? Mateo, Marcos, Lucas, ang mga gawa, taga-Roma, unang Korinto, ikalawang Korinto, Galacia, Efeso, Pilipos, Colosas, kay Timoteo, kay Tito, Juan, unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, Pedro, unang Pedro, ikalawang Pedro, ano pa ba? Pedro, unang Pedro, sasalansan ko po sa inyo, unang Pedro, Galacia, Efeso, Pilipos, Colosas, kay Timoteo, at ano pa po ba? Hebreo, Santiago, Judas, Apokalipsis. Yan po ang binubuo ng Bagong Tipan. Yan. Alam niyo po ba, ay naabot ng Diyos ang lahat ng tao eh. Kaya nga po ito ay nalimbag sa maraming wika, English, Chinese, Japanese. Although lahat po ng wika ng mundo, nilagay na po dyan, Kapampangan, Bisaya, Ilocano. Wala po tayong madadahilan sa Diyos eh. Lahat po ng salita niya binigay sa atin. Yan. Kaya nga po sa Bible, bago pa man may mangyari sa mundo, nakaulat na po yan. Wala po taong makasasabi na yan ay galing gawa ng tao na mahuhula ang hinaharap at ang katapusan ng mundo. Yan, hindi po yan nila mahulaan. Pero bakit po yan nangyayari nasa Bible? Ganito po mga pangalan ng pipino, nandyan po yan, ang mga bawang, ang ubas. Lahat po yan nandyan, gulay. Wala po yan na may exempted dyan kung talaga po tayo magsusuri. Ayan. Yan po ang mga nilalaman ng Biblia. At dyan din po natin malalaman lahat ng mga para bang nauulit ang kasaysayan na kung ano nangyari noon, nangyayari din ngayon. Diba? Nasa sa atin na lang yung kung paano tayo babaguhin natin sarili. Di po ba? Kaya po yan, binubuo rin ng AD, taon ng Panginoon, BC, BCE, BC before Christ, BCE before Christian era, at CE. At tayo po ay nasa panahon ng CE. Christian era po tayo ngayon, panahon ng Kristiyano. Hindi po panahon ng mga fellowship, hindi po panahon po ng mga born again. Kristiyano lang po ang makikita na sa Bible. Wala na pong iba. Nagaya na tinuturo ng ibang mga nagpapatotoo. Yan po. At ang Biblia po, sa totoo lang po, ako siguro, ginawa ko pong pocketbook yan eh. Alam niyo po ba na ngayon eh, February 3 po ngayon. 3 pages po. Basahin ninyo isang gabi. Parang pocketbook lang. Huwag nyo susobrahan. 3 pages lang. Every night. Before you sleep. Huwag pong sobra. 3 pahina lang po. February 3, 2025. Tapos po kayo. 1 year. Patatapos nyo po yan. Kaya kahit sino pong makausap nyo, hindi po kayo maloloko. Lalo na po ngayon, ang dami mga reliyon, puro pera. Hindi po kayo maloloko. Kahit sinong pangulo pa ng bansa, ang makipag-usap sa inyo, hindi mananalo. Pagparting katotohanan. Dahil sinasabi po ng Biblia, ang karunungan sa sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos. At ang karunungan sa Diyos ay panghabang buhay. Kahit patay ka na, nasa isip mo pa yan. At pagka yung nasa isip mo pa yan, nasa alaala ka ng Diyos. Ayan po yung ang kahalagaan ng Biblia. Although na bakit ang mga tao naalikabukan lang, hindi nila pinapansin. Sabi nga sa magtatanim, wala tayo nagtatanim ng mga palay, sinasabi po
Hindi lahat sa sahod. Baka akala mo kung nagtatrabaho ka, sa sahod ka. Sila, oo. Sila po yung mga nagpupuyat sa Bible. Nagbasa, nagsunog ng pilay. Although hindi naman silang nagdibdiban. Yun lang sinabi ko nga, 3 pages, isang gabi. 1 year, tapos ka. Genesis to Apocalypse. Yan. At po yung mga Mateo, binubuo po yan ng mga ministeryo ni Jesus. Mga ministeryo niya. At ang totoo lang, sa akin sa pagsusuri, ang buhay natin wala na sa Mateo eh. Nasa Apocalypse na po tayo ngayon. Yung panahon po ng kawakasan, na si Apostol Juan, ang huling Juan, Apostol, ipinagkaloob sa kanya ni ating Panginoong Hesus at ng Diyos na makita niya ang mangyayari sa hinaharap. Pero mahirap pong intindihin ang Apokalipsis dahil po yan ay puro, ano pa tawag doon, symbolical po yan. Hindi po yan mga literal. For example po, sa Apokalipsis, nakakabasa kang kulog ang tinatalakay. Akala ng mga tao, kumukulog. Pero hindi nila alam, nagsasalita ang Diyos. Nag-uusap sila ng kanyang ama. Yan po yan. Yan po isa sinasabi ko symbolical na sinasabi ng Bible na kung nabasa mong ganun, ganun na nga. Gagamitan po yan natin ng ano. Kumbaga po sa Bible Genesis to before Apocalypse parang po yung gatas na malambot, madaling Pero pagdating po ng Apocalypse, ang hirap pong yan. Parang karne yung tigas, hihimayin mo. Kaya dyan marami pong nasira Yung mga meaning ng mga 666, yung mga meaning ng mana, yung mga meaning ng 7 hay, 7 ulo. Yan po tatalakayan natin sa inyo at paliliwanag ko po sa inyo yan. Ang mga ibig sabihin, ang 7 kandelero. Pinag-aaralan ba nila yan? Ang katapusan ng sanlibutan. Ayan po yan. Marami mga hindi naman po tinuturo kung ano ni kalagayan ng daigdig. Basta sila, misa, ganito, ganyan, ganon. Hindi ko po sila tinutulig sa. Ang inaano ka lang po, magbasa tayo ng Bible na hindi tayo naliligaw, na marami tayong natututuhan. Na bago pa yan hinula, ang nangyayari sa mundo, nasa na po yan, nakaulat na po sa Bible yan. Noon sinasabi nila na ang mundo raw kudrado. Na kasabihan nila na ang mundo daw ayaw nilang gumawin sa dulo, mahuhulog daw sila. Pero hinula na po yun sa Isaias na ang mundo ay nakabitin sa wala. Bilog po siya. Kailan na lang po natuklasan ng mga scientists na ang mundo ay bilog. Pero po natupad po yan. At lahat po ng mga hinuhula sa Mateo, sa huling mga araw, lindol, giyera, taggutom, hindi po ba nagkakatotoo? Yan po ba gawa lang ng tao? Mapalad pa nga tayo napunta natin ng Bible, pero nating panahon ng ating Panginoong Hesus, walang pong Bible. Kaya nga po nung si ating Panginoong Hesus ay nililitis, pinapahirapan, binayubay sa krus, ano sabi niya? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Wala pang aral Hindi kilala yung Mesias Hindi pala lang kung sino yung dapat sambahin Kaya sabi niya sa mga apostol niya, naaawa ako sa inyo, sa mga tao, sila'y mababalatan. Iniisip ng mga apostol, ano yung mababalatan sinasalit ng Panginoon? Sila po, ang Panginoon Jesus ay namatay, umakit sa langit, sila'y mababalatan ng katotohanan. Sino pang mangangaral kung patay ang mga apostol? Di po ba? Doon po naawa ating Panginoong Jesus. Kaya naman ang mga apostol ngayon, patay na, nasa langit na. Sa tingin mo saan ka alib sa reliyon yan? Napakarami 3-5 na reliyon ngayon 3-5. Kaya nga po ang Biblia binigay na Pag-aral ka. Yan po yan. Yan ang kahalagan ng Bible.
Huwag tayong magtiwala sa mga kakayahan ng iba. Tayo mismo magsuri. Kaya sabi nga sa inyo, hindi na mabigat. Tatlong pages lang. Isang gabi, 1 year, tapos ka eh. Sino makakipag-debate sa inyo? Sasabihin pala niya, alam niyo na. Napakarami po natin ginagawa sa mundo. Busy tayo sa lahat. Magbigay po naman tayo ng pansin sa Bible. Maging timbang po rin tayo sa lahat ng bagay na ikakaano natin, ikaliligtas natin. Kaya po yan, ang Bible, the most promising book in the world, highest growth sa selling ng books all over the world. Yan. Kung meron pong Biblia nung araw 2,000 taon nung wala pa ating Panginoong Hesus, di sana ang ating Panginoong Hesus, kung kinilala lang din ng pinuno ng mga sanlibutan, hindi pinako sa krus. Walang idea, walang alam. Pero ngayon mga tao ngayon, may Biblia na, may idea na. Pero paano? Kaya nga sabi nga sa inyo, mas mapapatawad pa nga yung mga nanlibak kay Jesus Dahil sabi ni Jesus, patawan mo sila Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa tingin nyo, ano ba sama? Masama ang mga tao noon o ang mga tao ngayon? Hindi po ba? Timbangin nyo, alamin po ninyo. Kung ano masama. Kahit po yung unang kahit po sa Old Testament na magbabasa tayo, ano lang po yun 10 utos lang po yan na naibigay Kaya yung mga Israelita, hindi rin nila naman gagawin Unang-una, wala pang printing press, printing machine, mga letterings. Bumabase lang sila sa na ang Diyos pa naman kasi na nag-iimala na yung presensya niya nasa mga Israelita. Sipin nyo, kung may Bible na nun, di sana. Maraming natuto, maraming talupong na hindi nagkamali. Ayan. Sipin nyo. Maraming bagay tayong gamit sa bahay, pero pag isang Bible lang hanapin mo sa ibang bahay, hindi mo makikita Wala. Kasi anong pagpahalaga? Ultimo mga pangulo sa husgado, sumusumpa sa Biblia. Di ba nakikita nyo? Pag nag-o-taking sila, at sa korte, bago ka lalagay mo yung kami mo sa Bible, the truth, sasabihin mo, para hindi ka makontempt. Di ba? Kaya habang pumapahaba ang may panahon pa, basa-basa lang. Kesa naman yung sangkatebang pocketbook may nagbabasa natin. Hindi po ba? Bible lang talaga muna. Kasi po, yan nga po nakikipag-usap po sa atin ng Diyos pagka binabasa natin yan Kung nananalangin tayo na kahilingan, itong papatawad, tayo kumakausap sa Kanya. Diba? Sabi nga sa Biblia, ang Diyos hindi mahirap hanapin Andyan lang siya Tingnan yung mga ka-friendship. Pag ang tao, makagawa ng isang bagay, nakakulong, may sakit, doon lang nila naalala ang Diyos. Bakit kaya? Kaya magtataka ka nga Mas marami na nanalangin sa ospital kaysa sa simbahan. Di po ba? Parang huli na. Di po ba? Parang huli na. Di po ba? Kaya nga, hanggang may panahon pa, man wika natin, tumpasa po tayo. Dyaryo nga, binabasa natin buong buo Araw-araw may bili tayo ng dyaryo Diba? Ngayon din po, ganun sana. So, hanggang dito na lang, mga friendship. Susunod ko pong upload yung ang babaeng patusot na nakasakay sa mga hari uhaw sa kanilang dugo. At ang 666 po, tatalakayin po natin yan.
Yan. At po yung Apokalipsis. Bakit napakahirap unawain. Yan po yan. Sana huwag po kayo magsawa. Huwag nyo kayo mag-scroll. Minsan lang po ito. Inuulit ko po, lahat po ng sinasabi ko, wala pong kodiko. Lahat po yan nandito. Sa pag-aaral ko na sa taon. Ayan. Hinihiling ko po kasi sa Diyos na patnubayan niya ako pagbasa ng Biblia. Kaya naman po ngayon nandito. Kahit anong topic po. Handa po ako makipag-usap. Ayan po. So, sana ingat pa rin po tayo sa araw-araw. God bless.